Showbiz fanatics, isang millionaire o isang milyonaryong producer, director at actors ng Philippine Showbiz abay nag-concede at ayaw pong makatapat ang TVJ or noontime program na Itbulaga. Ang lahat ng yan. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo magpatuloy, of course, nais ko po muna magpasalamat sa lahat ng mga legit viewers, subscribers, at ang lahat ng mga legit na nanonood at sumusubaybay sa lahat ng ating mga updates. Maraming salamat po sa inyong panonood. And for today's video, tomorrow nga Saturday is the birthday day of Miss Maine Mendoza, kung saan sinasabi po ng ilang mga Dabar Cards po natin na meron po silang inihandang selebrasyon para sa nag-iisang Maine Mendoza, no? At inaasahan din natin na talagang may mga special guest itong si Maine sa kanyang kaarawan bukas dahil this week is her birthday week. So talagang very exciting po ito dapagkat nag-post na ang admin ng Itbulaga at ng TVJ sa Facebook at sinabi nga na handang-handa na ang mga pasabog at mga surprise na ibibigay po nila para kay Miss Maine Mendoza sa Itbulaga bukas ng tanghali. So bukas po Saturday, mag-uumpisa po ang kanilang programa ng 11:30 AM. Yan, so mas maaga at mas mahaba po yung oras na mapapanood natin sila, lalo-lalo na po sa iba pang mga channels and mga programa or network, no? Kabilang na dito ang RPN9. So mapapanood po natin sila doon. Naglabas na din po ng rating, no? Sabi po dito noong Feb 28, 2024 ay nangunguna ang It's Showtime, pangalawang Itbulaga at kulelat pa rin po ang tahanang pinakamasaya na may 2.8%. Pero ang lamang lang po ng It's Showtime is 1% or 0.1% dito po sa Itbulaga. So congratulations. And of course, kaabang-abang din ang Itbulaga Lenten Special this year 2024, kung saan may mga behind the scene photos na po silang ipinapakita kung saan inihahanda na po nila yung first time po nila magkakaroon ng Lenten dito po sa TV5. Kasi kung babalikan po niyo yung history ng network ng TV5, kapag po during the Holy Week, ang pinapanood po doon yung mga tagalize na pang Lenten. But this time, kakaiba po yung ipapakita ng TV5 sapagkat gaganap po ang mga Dabar Cards na talaga naman paborito ng lahat. Lalo na po abangan nyo dyan si Atasha Mulak, si Maine Mendoza, nandun din po si Shara, nakita ko si Miss Shara Soto na nagte-taping po sila para sa Lenten Special. And this time, let's go back to our proper topic for today's video, kung saan isang milyonaryong producer, director, actors, and host ng dati pong katunggali ng TVJ at ng Itbulaga sa noontime ay sinasabi nga po na magbabalik na raw di umano sa Free TV. Sabi po dyan, mukhang magbabalik na sa Free TV ang wawawin ni Willie Revillame dahil nakahanap na raw ng backer ang TV host. Pinost ni Atty. Buko de la Cruz sa kanyang social media accounts ang larawan nila Willie Revillame na may caption na wawawin ang pagbabalik. Sa isa sa pang picture post, makikitang nagpipirmahan ng kontrata sina Willie at ang billionaire business na si Antonio Tonico. Ang caption naman ni Atty. Buko sa post niyang ito ay Aqua Tagaytay coming soon. Ang chika pa ng ilan, binili ni Mr. Ko ang multi-million yacht o yate ni Willie, pati ang mansion nito sa Tagaytay na noon pa naman ay nabasa na for sale. Kaya may caption si Atty. Buko, ang Aqua Tagaytay coming soon, dahil si Mr. Ko na ang owner ng Aquatica Boracay at kapag nga naman ginawang hotel ni Mr. Ko ang nabiling mansion kay Willie, baka Aqua Tagaytay ang kanyang ipangalan. Kaya po talagang dahil po sa mga binibentang ari-arian ni Mr. Willie Revillame ay kasunod nito ang pagkalat po ng ilang sa mga balita at nagtatanong na tila baga naghihirap na daw ba di umano itong si Mr. Willie Revillame dahil sa mga binibenta nitong mga property. Sabi diyan, nakakatuwa ang netizen, gustong makita ang cheque pinirmahan ni Willie at pati kung anong nakasulat sa kontrata. Sana raw pati yung ipinakita ni Atty. Buko na kung inyong natatandaan, lawyer din ni Tito Vic and Joey at Itbulaga sa kaso nilalaban sa Tape Incorporated. Ang hindi
panabanggit ay kung saang network magbabalik at mapapanood ang Wawawin. May posibilidad kayang bumalik ang show sa TV5, saka kailan kaya babalik ang show. So, ibig sabihin po talaga, ito po yung isa sa mga confirmation na babalik po si Mr. Willie Revillame but not in ALTV, which means yung slot po na meron ang Eat Bulaga ay hindi po pwedeng mapunta kay Willie Revillame. Pwede po siyang bigyan ng slot ni MVP bago po yung slot na ibinibigay ni MVP sa It's Showtime noon na tinanggihan ng programa. So, yun po yung 6 p.m. bago po mag-news. Yun po yung possible. So, parang mas bet na ngayon ni Mr. Willie Revillame na makuha yung slot na yun kasi at least hindi niya makakatunggali or hindi niya makakatapat ang TBJ. Dahil alam naman niya, 'di ba, nung siya po ay nagbalik, hindi naman din po ganoon talaga ka todo yung suportang ibinigay sa kanya ng mga kababayan natin. Unang-una dahil na rin po sa hindi ganoon kalawak pa ang naaabot ng ALTV noon. Na doon po kasi siya napapanood dahil umalis siya sa GMA. Tinapos niya yung kanyang contract sa GMA na napakaganda ng rating sana niya noon at napakarami niya pong mga advertisers and mga products na talagang nagbabayad sa kanya to place the ads. Pero nagkamali siya ng desisyon nang lumipat siya sa ALTV. Ngayon, magbabalik siya sa TV5, possible, pero hindi po para kalabanin ng TVJ dahil ayaw niyang makatapat ang noontime program na ito. So ngayon, bago tayo magtapos, narito naman ang ilan sa mga komentong napili natin mula naman sa mga legit viewers at subscribers po natin dito po sa ating channel. So magre-react lang tayo. Unahin natin ang komento mula po sa isa sa mga viewers natin na Mr. Romy Obispo. Good evening, Ma'am Darage Channel. Dapat lang na mag-shutdown na lang sila kasi di nila kayang pataasin yung rating nila at walang gaanong sponsor. Ang mga magsara na lang sila. Yan. Alam nyo po ba nakabaligtaran yan sa mga sinasabi ng mga pro-tape vloggers? Sinasabi nila na mas nadadagdagan at mas tumadami daw di umano ang mga sponsors na meron po ang TP. Pero hindi natin alam kung ano ba talaga yung totoo doon. Sabi ni Mr. Mark Lawrence Macas, good afternoon, Darage Channel. Palitan ang TP sa noontime show ay Wawawin GMA7 host Willie Revillame papalit ang TP. Ayun. So, hindi na po, para po lang sa kaalaman ninyong lahat, hindi na po babalik o hindi na kahit gustuhin man ni Mr. Willie Revillame na makabalik sa GMA, tinanggihan na po siya ni Mr. Attorney Felipe Gozo noon nung kinausap niya po yung CEO dati. Nung CEO pa po si Mr. Felipe. Ngayon bago na po yung CEO president po nila doon. And katumbas nga nito is talagang ang inaay po nila, makakabalik siya sa Free TV pero sa TV5. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dareds TV. God bless everyone.